Samantala, makakusap po natin ngayon ang tiyuhin ni Mark Andre Marcos, si Atty. Jose Vener Ibarra. Good morning po, Atty. Ibarra. Hi, good morning, Igan. Okay, ano na po ang latest? May mga linaw na ba na malagay natin sa kamay ng batas itong mga pumaslang kay Andre? Well, kagabi, nagtungo tayo sa NBI on their invitation at nakipag-coordinate na po tayo sa NBI at ang NBI po will do a parallel investigation to supplement and to complement yung effort ng pulisya. Nandun po ako kagabi sa NBI at bilang para mapast track po itong kaso, we also took the statement of one of our witnesses na pwede namin gamitin. Okay, may mga sacred cows ba dito? Ano po yan? May mga iba pang pinipilit maitago at hindi mahagupit ng batas, attorney? Kasi dun sa anonymous letter daw, di ba may nakapanayam si Cara David na hindi kompleto eh. So meron bang mga pinoproteksyonan dito? Well, yung nga po, yung letter na yan, pinadala po sa pamilya namin at hindi naman po namin sinasabing yan na yun. Hindi naman po yan yung holy grail nung mga informasyon na binibigay sa amin. And we are, well, the police is and the NBI is also taking the information with a grain of salt. At pero yung pong may mga certain leads po doon sa letter na is worth pursuing, no? We are not saying yung listahan na yan ay tama, accurate. We are not even saying that the names there are the suspects, no? Pero these are leads that are to the minds of the family, to the minds of the police are worth pursuing. May provision doon sa anti-hazing law na yung may-ari ng establishmento pala kabilang sa pwedeng maging liable, ano? Maaari po. Lumantad itong ama no, isa sa mga suspect, si Veluz, no? Pero tama lang ho ba yung trato sa kanya ngayon? O dapat isa na siya sa sinasampa ng kaso, attorney? Well, medyo mahigpit po kasi yung provision ng anti-hazing law natin na kinakailangan mapatunayan mo yung actual knowledge na ginamit yung lugar. Ano po? Kaya nga po, well, si Ginoong Veluz has gone on record to deny na alam niya, no? So, more or less, right now, until makahanap tayo ng informasyon that would show na meron siyang actual knowledge, medyo wala pa po tayong na ebidensya to pin down the owner. Okay, kamusta naman ho ang San Beda College? Tuloy bang coordination or communication para ho ma-resolve na madali itong kasong ito? So part po ng San Beda as an institution, wala po kaming nare-receive na institutional na coordination. Wala pa po, no? Hindi namin po sinasabing wala. Ang nasabi lang po namin ay wala pa po, no? Ang sabi naman po ng NBI, ngayong umagang ito, nangako daw po ang San Beda na bibigyan ang NBI ng listahan ng mga alam nilang miyembro ng frat. Aha. Okay. Attorney, salamat po. Maraming po salamat, Igan. Atty. Jose Vener Ibarra, tiyuhin ni Mark Andre Marcos.